Ito na nga pala yung bagong itsura nitong ipamimigay ko na Yamaha Pino. Medyo matagal na panahon din kasi hindi nagamit kaya kailangan ayusan ulit. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko para mapapogi ulit to. Bago nga pala nating simulang papugiin to si Project Pangarap, dito muna tayo kay Project Pinocchio. Ito kasi ipamimigay ko. Dahil halos 2 linggo na nga lang pala, ibibigay na natin to sa bagong amo niya. Bali ngayong araw nga pala, nagsimula ako sa pag-aayos ng preno nito. Nagkaroon kasi ako ng problema sa brake master nito, kaya matagal kong hindi nagamit, naglilik kasi. Pero napalitan na rin natin ngayon, kaya kakabitan ko na rin ng preno. Kaya bumili na nga pala ako ng banjo bolt na gagamitin natin dito para dagdag forma. Tapos nilagyan ko nga pala ng magkabila ang washer dito para siguradong hindi tumulo yung brake fluid. Pati nga pala yung dito sa taas, ipinorma ko na rin tong brake hose para malagyan na ng brake fluid tong brake master. Dinrain ko nga pala yung laman nito dahil nagtutulo to dati. Pero dahil papaganahin na natin, kaya nilagyan ko na to ng bagong brake fluid. Bali piniga ko muna yung preno para lang bumaba yung fluid dito sa hose. Tapos nung medyo kumakagat na, saka ako binuksan tong bleeder. Halos nakadalawang ulit lang ako sa pagbe-bleed. Maya maya kumapit na rin yung preno, kaya sinarado ko na nga pala tong brake master. Dahil magpapalit nga pala tayo ng buong kaha kasama yung front fender dyan, tatanggalin ko muna yung gulong. Nandito kasi sa ilalim yung tornilyo niya. Mahirap kasing dukutin kung nakakabit yung gulong dahil medyo matigas din yung pagkakalagay ko dyan. Kaya nung nabaklas ko nga pala, tinanggal ko na nga pala sa plastic tong bagong ikakabit natin. Noong unang kita ko, mukhang hindi babagay yung gray dito kay Project Pinocchio, pero nung naisalpa ko na lahat, tumerno pala dito sa kulay blue. Kaya nung nailagay ko na nga pala yung front fender, kinuha ko na rin yung gulong, isinalpak ko na. Nilagay ko lang yung hub and mile sa kabila, tapos yung gearbox, saka ako pinasok tong ehe. Kaya nung natapos ko na nga pala sa harapan, kinuha ko naman tong dibdib. Ito naman yung sunod na ikakabit natin ngayon. Bali may salpakan nga pala ng screw dito sa likod. Yan kasi yung hinihigpitan para kumapit yung bulsa. Kaya nung nalagyan ko na nga pala ng screw lahat ng butas, saka ako tinespit kung sakto lang ba yung pagkakalapat dito sa likod. Buti na lang saktong-sakto lang sa fittings. Kaya nung nailapat ko na nga palang maigi, kumuha na ako ng white bolts, nilagyan ko na rito. Sa mga hindi pa ganong katagalan dito sa page, dati ko na nga palang nabuo to si Project Pinocchio. Ito yung pinakaunang project bike ko. Isa kasi talaga to sa mga pangarap kong scooter noon dahil napakaangas at sobrang classic ng itsura. Kaya noong mga panahong naisipan kong bumuo ng mga natambak na motor, ito talaga yung pinakaunang naisip kong buuin, tong Pino. Bali 2012 model pa nga pala to, pero kahit medyo lumang modelo na siya, yung presyo nito sa market hindi bumababa, tumataas. Dahil siguro napaka-vintage talaga nung itsura niya kung titignan, marami rin nagbubuo nito. Masakit lang talaga sa bulsa yung pyesa, pero siguradong panalo, lalo kapag nabuo mo na. Bali tinanggal ko na nga pala sa pagkaka-plastic tong harap dahil dito ko na nga pala ikakabit yung headlight. Medyo napadoble trabaho lang ako dahil yung hindi dapat lagyan ng screw nalagyan ko, kaya hindi ko maitornilyo dun sa may harap. Dahil February pa nga pala to noong nabuo ko, kaya medyo nakalimutan ko na talaga. Kinalas ko nga pala yung signal light dun sa luma. Ito rin kasi yung ikakabit ko rito. Mga brand new kasi yan nung kinabit ko dati. Halos kalahating taon lang kasi itong nakakover dito sa garahe, kaya wala naman naging problema sa lens, yung kahalan talaga. Kaya noong naikabit ko na nga pala yung cowling dito sa harapan, ikinabit ko na rin tong socket sa headlight pati sa mga signal light. Bago nga rin pala yung buong harness nito, kaya kung makikita nyo yung mga socket, halos bago pa talaga itsura. Nung nakuha ko kasi talaga to, halos change all yung nangyari, kaya halos bago to nung natapos. Pero dahil mahirap talaga mag-maintain, lalo kapag marami yung motor, medyo napabayaan ko na rin. Hindi kasi sa pagbubuo nagtatapos yung lahat, dapat pati sa pag-aalaga rin. Halos ilang linggo lang kasi yung kakainin sa pagbubuo, pero yung pag-aalaga, lifetime na hanggat nasa iyo yung motor. Kaya sa magiging bagong amo nito ni Project Pinocchio sa October 5, sana alagaan mo tong maigi, gaya ng pag-aalaga ko ngayon. Pero balik muna tayo dito sa sinasalpak natin pyesa, mamaya na ako magkukwento ulit. Konting testing lang ng mga ilaw kung tama lang ba yung pagkakalagay ko, baka kasi baliktad. Dahil medyo masakit na nga pala sa mata yung side stand nito, binilihan ko na nga rin pala ng bago, stainless din yung ipapalit ko kagaya sa center stand. Medyo kinapos din kasi sa budget noong binuo ko to, kaya hindi ko na kumpletong palitan lahat ng pyesa kagaya nitong side stand. Pero para mas maging masaya yung bagong magiging amo nito ni Project Pinocchio sa October 5, lahat ng kayang palitan, papalitan ko na. Doon nga pala sa ibang project bike ko, nauubusan ako minsan ng bolts, kaya nangyayari, ito yung nababawasan ko. Kaya rin siguro to nagtampo dahil hindi na nga siya nagagamit, nauubusan pa ng pyesa. Medyo kumupas na nga rin pala yung pintura ng kicker nito, kaya pininturahan ko na lang ng bago. Naiwan nga pala tong engine cover, hindi ko napalitan, buti na lang naalala kong meron ako nito. Kaya triple trabaho tayo, babaklasin ko na rin kasi to para mapalitan uli natin ng bago. Natuyo na nga rin pala yung pininturahan natin na kicker kanina, kaya isinalpa ko na rin. At medyo hindi nga pala sakto yung tornilyuhan dito
dito sa bracket ng front fender, kaya ang ginawa ko, binutasan ko ulit. Hindi kasi ubra na walang tornilyuhan yan dahil bukod sa makalog, hindi ganun katibay. Buti na lang talaga nakabili na ako nitong pangtabas, napakalaking bagay, lalo dito sa mga ginagawa nating project bike. At makalipas lang halos 5 minuto ng pagbubutas, sa wakas, nalagyan na nga pala natin to ng bagong butas, saktong-sakto lang. At syempre, CNC na yayabangin bolts para ilalagay natin para mas malinis tignan, dagdag forma pa. At nang naikabit ko na nga pala lahat ng piyesang pwedeng ikabit, syempre, hindi pwedeng hindi natin to lilinisin dahil February pa ata yung huling motor wash nito. Dito talaga lalong lumabas yung pagiging classic nito ni Project Pinocchio, lalong pumogi dito sa kinabit nating kaha. Sigurado akong mapapasaya nating maigi yung bagong magiging amo nito ni Project Pinocchio. Kahit na medyo napalaki yung gastos ko, at least sigurado akong magiging masaya siya rito. Kaya sa mga nagtatanong kung paano rin magkakaroon ng chance na magkaroon nitong Pino, sasabihin ko na lahat. So yun na nga pala, ito na yung naging final itsura nito ni Project Pinocchio. So ito na ipamimigay natin sa October 5 kung napapansin nyo. Nag-iba tayo ng kaha pero halos lahat yan brand new, pero itong mga black parts hindi na tayo nagpalit nito kasi almost bago rin naman yan. Kung mapapansin nyo, talagang napakaganda pa ng kulay niya. Nagkabit na rin tayo dito ng bagong side stand para terno dito sa center stand. Parehas yan, chrome type. So ayan, sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance sa manalo nitong napakapoging Yamaha Pino natin sa October 5, napaka-basic lang dahil maraming nagtatanong. Meron pa kayong almost 1.5 weeks or 2 weeks para magkaroon kayo nito. So ang gagawin nyo lang ay i-click nyo lang yung game app download link na nandito sa comment section, right? So ang gagawin nyo lang, punta lang kayo sa comment section tapos click nyo lang yung download link. So pag okay na, i-install nyo na. Then syempre kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register dito. Lagay nyo lang yung details nyo, cellphone number, tsaka yung password, and then OTP. Pag okay na lahat yan, syempre, punta na kayo dito sa login. So ito na nga yung makikita nyong homepage nitong Diamond Game. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan, dito napakaraming paglilibangan talaga kasi napakaraming laro rito. So sa mga magtatanong kung paano nga ba kayo magka-cash in dito, click nyo lang tong wallet. Ayan, 100 lang yung kailangan nyo i-cash in dito para yun nga, mapili kayong manalo nitong Yamaha Pino sa October 5. Ayan, click nyo lang yung wallet. Tapos ayan, click nyo lang yung 100. So sa mga magtatanong naman, paano kung pumaldo kayo, kung gusto nyo i-out na yung pera, napaka-basic lang din yan. I-click nyo lang tong withdraw dito sa baba, tapos lagay nyo lang kung magkano yung gusto nyo i-out. So sa mga magtatanong naman kung paano kumita dito kung ayaw nyo maglaro, pwede rin naman. Click mo lang tong Be Our Agent, tapos ipunta mo lang dito sa may referral. I-copy mo lang tong promotion link mo, tapos i-post mo. Matik ya, kapag may naglaro, may makukuha ka ng commission. So ito yung madalas ko nga palang nilalaro rito. Ayan, Dragon versus Tiger. Kasi napaka-basic lang manalo rito. Pili ka lang kung magkano yung gusto mo itaya, 5 piso, 20, 100, 500. So depende sa yan. Sa akin kasi libangan lang to. Kaya 5 piso lang talaga ako magtaya. Tapos dito mo makikita ko na yung mas mataas na baraha, yun yung panalo. So mag-try tayo dito sa Tiger. Ayan, pag nanalo kayo, automatic madadagdag dito sa gold coins nyo. Ito yung pwede nyo i-withdraw kung sakaling pumaldo na kayo. So dito nyo makikita ko na yung mas mataas na baraha. So ayan, Jack. Tsaka sa is, mas mataas na baraha yung Jack. Kaya olats tayo. So ganun talaga, swertihan lang talaga to. So para hindi maubos yung natitira nating 9 pesos, i-out na natin. So ayan na, ulitin ko mga sir ha, kung gusto nyo magkaroon ng chance na manalo nitong Yamaha Pino natin, halos 2 linggo na lang, ipamimigay na rin natin yan. Ito lang, i-download nyo lang tong game na to, tapos mag-top up kayo, tapos i-screenshot nyo, lapag nyo lang sa comment section para automatic sa October 5, meron na kayong chance ang manalo nyan. So ulitin ko, bawal na bawal to sa minor at libangan lang, right?